Minsan may mga desisyon sa buhay na hindi mo inaasahan na darating, na hahatiin ang puso mo sa dalawa. Ang unang pag-ibig na iniwan mo at ang responsibilidad na pinili mong sundin, parehong nag-iwan ng bakas na hindi mo malilimutan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung excited ka nang marinig ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng aming BL Stories. Shoutout kay Jerwin Chavarria mula Bulacan. Salamat sa suporta at sa pagiging bahagi ng M2M Desires family. Tara, simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, gusto kong ibahagi ang kwento ng kabataan ko. Nangyari ito noong 18 years old pa lang ako. Ngayon, nasa tamang edad na ako at may sarili ng pamilya, pero hiwalay na rin sa asawa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang nangyari noon. Masasabi kong iyon ang first time ko na magkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Ako nga pala si June. Katamtaman lang ang pangangatawan ko. Medyo maputi at sabi nila may itsura naman daw. Balikan natin ang year 2000. Noong mga panahong iyon, nagtatrabaho ako sa isang resort dito sa aming lalawigan. Stay in ako roon. Doon ko naranasan ang unang halik ko sa lalaki at ang paggawa ng mga pribadong bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Isang araw, may isang kandidato sa politika na nagdaos ng birthday party sa resort na pinagtatrabahuhan ko. Maraming tao ang dumalo. May mga supporter, mga political leader, at iba't ibang klase ng bisita. May mga grupo rin ng taga-suporta na sama-samang pumunta roon. Doon ko nakilala si Alfonso, pero ang tawag sa kanya ng lahat ay Alfie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag niya ako para mag-serve sa table nila. Inutusan niya akong maghatid ng pagkain, tubig, at iba pang kailangan nila. Bilang staff, ginawa ko lang ang trabaho ko. Hindi ko alam na sa simpleng pagtawag na iyon, doon na pala magsisimula ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Si Alfie, kung ilalarawan ko siya, matangkad. Mga 5'7" ang taas niya. Maputi, matangos ang ilong, at may kissable lips. Medium built ang katawan. Sa madaling salita, gwapo talaga. Habang nagsiserve ako sa kanila, nalaman ko na teacher pala siya sa isang private school dito sa amin. Hindi ko akalaing isang teacher ang makakausap ko ng ganoon ka-casual. Maya-maya, nagpakilala siya ng maayos. Alfonso Salas, sabi niya sabay abot ng kamay. Jun po, at your service naman sir. Sagot ko naman habang nakikipagkamay. Napansin ko agad na malambot at mainit ang palad niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam noong nagdikit ang mga kamay namin. Tuwing may kailangan sila sa table, ako ang nagsiserve. Good evening dito, good evening doon. Ngiti lang ako ng ngiti habang ginagawa ang trabaho ko. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla niya akong tinanong. By the way, pwede ba makuha number mo? Nagulat ako pero hindi ko pinahalata. Okay po. Sure sir, sagot ko. Kinuha ko ang cellphone niya at ako na mismo ang nag-type ng number ko. Okay, thanks, sabi niya. Walang anuman po sir. Sige, text kita. Ngumiti lang ako pero hindi ko alam kung bakit parang kinabahan ako sa sinabi niyang iyon. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang umuwi ang ibang bisita. Kanina, puno ng ingay at tawanan ng resort. Ngayon, kokonti na lang ang tao, mas tahimik na ang paligid. Busy ako sa pagliligpit at sa iba pang gawain nang biglang tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako sa screen. Si Alfie, may message siya. Pwede ba dalan mo kami ng tubig na may inom?
Thanks. Alfie, hindi ko alam kung simpleng pakiusap lang ba iyon ng isang bisita o may iba pang ibig sabihin. Pero dahil trabaho ko iyon, agad akong kumuha ng tubig at naglakad papunta sa table nila. Hindi ko alam na doon na naman magsisimula ang isa pang kabanata ng gabing iyon. Agad naman akong naghatid ng tubig sa table nila. Pagkababa ko ng mga baso, bigla akong inakbayan ni Alfie. "Sir, bakit po?" Gulat kong tanong. Saglit lang. Pwede ba kitang makausap? Yung tayo lang dalawa." Nagpaalam siya sa mga kasama niya at lumabas kami sa kubo kung saan sila nakaupo. Naglakad kami palayo sa venue. "Sir, saan po ba tayo pupunta?" Tanong ko habang medyo lumalayo na kami sa mga tao. "Dito lang. Halika, upo tayo dito sa ilalim ng puno ng akasya," sabi niya. Tahimik ang paligid. Rinig na rinig ko ang tibok ng dibdib ko. "May jowa ka na ba?" Tanong niya. "Wala pa po, sir," sagot ko. Kahit may nobya naman talaga ako noon. Nagsinungaling ako. "May karanasan ka na ba sa pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki?" Sunod niyang tanong. "Wala pa rin po," sagot ko. Ganoon ba?" sabi niya. Tumingin siya diretso sa akin. "June, gusto kita." Parang natulala ako. "Ha? Sir, baka lasing lang po kayo." "Hindi ako lasing. At alam ko ang ginagawa ko." "Sure po ba kayo sa nararamdaman ninyo? Baka nagkakamali lang kayo." Sabi ko na may pag-aalinlangan. Pero Kuya Will, imbis na umiwas ako, nanatili ako sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan niya iyong hinalikan. Noong una, hindi ako tumutol. Hinayaan ko lang siya. Nang hindi ako gumalaw, nagpatuloy siya. "Pwede ba, June?" tanong niya. Hindi ako nakapagsalita. Napatango na lang ako. Hinalikan niya ako sa noo pababa sa pisngi hanggang sa leeg. Pagdating sa labi ko, marahan lang. Mahinahon, hindi siya garapal. Para bang nilalasap niya ang bawat bahagi ng pagkatao ko. Hindi siya nagmamadali. Para bang gusto niyang damhin ang bawat sandali. Malambot ang mga halik niya. Mabango ang hininga niya. Unti-unting gumapang ang kamay niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Aaminin ko, natatangay na rin ako noon. Tao lang ako. May puso at damdamin. Ramdam ko ang init at sensasyon na dulot ng mga ginagawa niya. Masarap sa pakiramdam. Bago sa akin, pero hindi ko tinanggihan. Hanggang sa hindi ko namalayan, sumasabay na rin ako. Gumanti na rin ako ng halik, yakap at hawak. Doon nagsimula ang bagay na hindi ko inakalang mararanasan ko. At sa ilalim ng puno ng akasya na iyon, parang may bahagi ng pagkatao ko ang nagising. Pagkatapos ng mga halik at yakap namin sa ilalim ng puno ng akasya, lumipat pa kami sa mas liblib bahagi ng resort. Iyong lugar na hindi pansin ng mga tao. Medyo madilim. May konting liwanag lang mula sa venue at sa ilaw ng buwan. Doon namin tuluyang nilabas ang init ng damdamin namin. Hindi ko naiisa-isahin ang detalye, pero pareho kaming nagpadala sa nararamdaman namin. Para kaming nalunod sa init at saya ng sandaling iyon. Sa totoo lang, Kuya Will, wala na akong ibang inisip noon, kundi ang nararamdaman ko. Nang matapos ang lahat, nagpahinga kami saglit at inayos ang sarili namin. Ako ang unang umalis. Bumalik ako sa trabaho na parang walang nangyari. Sumunod din siya at bumalik sa grupo niya na parang normal lang ang lahat. Hinahanap na pala ako ng mga kasama ko. "Saan ka galing?" tanong nila. Sandali lang ako sa toilet, sumakit tiyan ko, pagsisinungaling ko. Tinanggap naman nila ang paliwanag ko. "Sige, marami pa tayong liligpitin," sabi ng boss namin. Kaya tumulong na ulit ako sa pag-aasikaso ng birthday celebration. Parang walang nangyari, pero sa loob ko, magulo na ang isip at damdamin ko. Mga bandang 3:00 ng madaling araw nang magsiuwian ang mga bisita.
Bago sila tuluyang umalis, napadaan pa ako sa table nila Alfie. Medyo lasing na ang iba niyang kasama. Si Alfie naman, may tama na rin pero maayos pa. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ko. "Oo naman," sagot niya. "Ingat po kayo sa pag-uwi, sir." "Ikaw din, ingat ka rin dito." "Salamat po." "Thanks din sa lahat at thanks din kanina," sabi niya sabay ngiti at yakap sa akin. Kinabahan ako. "Naku sir, baka may makakita." Bulong ko. Agad din siyang bumitaw. Para hindi halata, inakbayan ko na lang siya papunta sa service na sasakyan nila. Hanggang sa makasakay siya at tuluyang umalis, nakatayo lang ako roon. Tahimik ang paligid, pero ang isip ko ang daming tanong. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng nangyari sa amin. Pero sigurado ako, hindi na ako katulad ng dati pagkatapos ng gabing iyon. Hanggang sa makita kong maayos na siyang nakasakay sa sasakyan nila. Nakasandal na lang siya sa upuan at nakapikit ang mga mata, parang pagod na pagod. "Okay sir, bye po. Ingat. Sa uulitin," sabi ko habang paandar na ang sasakyan nila palayo. Kumaway na lang siya sa akin bago tuluyang umalis. Pagod na pagod din kami sa event na iyon. Kaya pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, natulog na rin ako. Kinabukasan, tanghali na nang magising ako. Medyo inaantok pa. Naligo ako at bumalik sa normal na routine. Tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang trabaho sa resort. Kumain, naglinis, nag-asikaso ng mga kailangan. Parang ordinaryong araw lang, pero sa isip ko, bumabalik pa rin ang nangyari sa amin. Bandang hapon, may natanggap akong text mula sa kanya. "June, magkita tayo sa lugar na ito. Bukas, Sabado, alas 5 ng hapon. Hihintayin kita. Sana pumunta ka." Paulit-ulit kong binasa ang message niya. Dahil Sunday naman kinabukasan at wala akong pasok, nagdesisyon akong pumunta. Nagkita nga kami ni Alfie sa sinabi niyang lugar. Pagdating ko, nandoon na siya, naghihintay. Pumasok kami sa isang coffee shop. Umupo kami sa sulok at doon kami nag-usap ng matagal. Marami kaming napagkwentuhan tungkol sa mga pangarap sa buhay, sa kalagayan namin, sa mga naging girlfriend at boyfriend namin noon. Mas nakilala ko siya sa araw na yon, hindi lang bilang lalaki na nakasama ko sa isang gabi, kundi bilang tao. Pagkatapos naming magkape, namasyal pa kami at naggrocery sa supermarket. Parang normal na magkaibigan lang. Hanggang sa sinabi niyang umuwi muna kami sa bahay niya. Doon na naman nagsimula ang panibagong kabanata ng kwento namin. Pagdating namin sa bahay niya, doon ko nalaman na mag-isa lang pala siya sa isang subdivision. Tahimik ang lugar at maayos ang bahay niya. Nagluto siya ng hapunan. Nagayos din siya ng maiinom namin. Pero bago ang inuman, sabi niya, maligo muna kami. Sabay kaming pumasok sa shower room. Doon pa lang, may nangyari na agad sa amin. Hindi ko na idedetalye, pero doon pa lang, hindi na namin napigilan ang sarili namin. Parang pareho kaming sabik. Paglabas namin ng banyo, may ngiti na agad sa mga labi namin. Tinuloy namin ang inuman. Light lang. Hindi naman kami nalasing ng sobra. Katamtaman lang ang tama ng alak. Kumain kami pagkatapos. Maya-maya, nasa kwarto na kami ni Alfie. Maaliwalas ang kwarto niya. Mabango ang mga gamit. Malamig ang aircon. Malinis at maayos ang lahat. Doon na naman nagsimula ang isa pang mainit na sandali sa pagitan naming dalawa. Sarili namin ang lugar. Walang ibang tao, kaya malaya kami. Inabot kami ng pagod kakayakap at kakahalikan sa isa't isa. Paulit-ulit naming ginawa ang mga pribadong bagay na iyon hanggang sa mapagod kami. Nakatulog kami ng magkayakap. Sa totoo lang, Kuya Will, iba ang pakiramdam na may kayakap ka habang natutulog. May init, may lambing, may pakiramdam na parang importante ka. Kinabukasan paggising namin,
Humirit pa kami ng isa bago tuluyang bumangon. Masaya kami. Walang iniisip na iba. At doon na nagsimula ang tuloy-tuloy na ganitong sitwasyon sa pagitan naming dalawa. Umabot iyon ng 3 years. May mga pagkakataon na doon na rin ako natutulog sa bahay niya. Kapag Saturday ng hapon, dumidiretso na ako sa kanya. Kapag Sunday, buong araw kaming magkasama. Minsan, nasa bahay lang. Minsan, namamasyal sa ibang lugar. Naglilibang. Kumakain sa labas parang normal na magpartner. Kapag araw ng trabaho, Monday hanggang Friday, text lang o tawagan ang komunikasyon namin. Ganito kami sa loob ng 3 years. Pero Kuya Will, sadyang may mga panahon sa buhay na hindi mo inaasahan ang mangyayari. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Lumipas ang 1 taon sa ganitong setup namin ni Alfie. Akala ko tuloy-tuloy na. Akala ko kaya kong pagsabayin ang lahat. Pero doon nagsimula ang malaking problema ko. Nabuntis ko ang girlfriend ko na kasama ko sa trabaho sa resort. Stay-in din siya doon. Hindi alam ni Alfie na may girlfriend ako sa resort. Itinago ko iyon sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Nang mag 2 months na siyang hindi dinadatnan, doon na ako tuluyang nabahala. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog ng maayos. Hanggang sa nagpasya akong sabihin kay Alfie ang totoo. 1 linggo pagkatapos kong malaman ang sitwasyon, dumalaw ako sa bahay niya. May sasabihin sana ako sa'yo. Sana maintindihan mo. Sabi ko na halos garalgal ang boses. Ano yun? Tanong niya. Alfie, mahal kita. Alam mo yan. Matagal na tayo. Pero may nabuntis ako. Natigilan siya. Nabuntis ko ang girlfriend ko. Hindi ko inaasahan. Patawarin mo ako, Alfie. Mahal pa rin kita sa kabila ng lahat. Hindi ko makalimutan ang mukha niya noong mga oras na iyon. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Paano na tayo? Umiiyak niyang tanong. Niyakap ko siya. I'm sorry. Naging marupok ako. Pero kung gusto mo, pwede pa rin naman tayo. Sabi ko, kahit alam kong magulo na ang lahat. Matagal bago siya nakasagot. June, hayaan mo muna ako mag-isip. Binitawan ko siya sa pagkakayakap at hinawakan ko ang mga kamay niya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. June, mahal na mahal kita. Alam mo yan, ikaw ang buhay ko, ikaw ang pahinga ko, ikaw ang lahat sa akin. Pero ito lang pala ang igaganti mo sa akin. Ramdam ko ang sakit sa boses niya. Masakit ito para sa akin. Hindi ko kaya. Kung talagang mahal mo siya, panagutan mo ang baby. Parang may bumagsak sa dibdib ko noong marinig ko iyon. Doon ko na-realize na hindi lang ako ang nasasaktan. Mas malalim pala ang sugat na ibinigay ko sa taong nagsabi sa akin na ako ang lahat niya. Masakit ang mga sumunod niyang sinabi. Malaking kasalanan ito sa Diyos. Hayaan mo na ako. Sa paglipas ng panahon, siguro makakalimutan din kita. Oo, minahal kita. Pero walang kasing pait ang sakit na idinulot mo sa akin. Umiiyak siya habang nagsasalita. Sana maging masaya ka sa naging desisyon mo sa buhay. Sana maging masaya ang pamilya na bubuuin mo. Kalimutan mo na ako. Sana, sa tamang panahon, matanggap natin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Marami pa namang iba dyan na mas babagay sa'yo at seryoso sa pagmamahal. Tahimik lang ako habang nakikinig. Siguro dito na rin magwawakas ang pag-iibigan natin. Balang araw, maghanap ka ng tunay na babae. Hindi katulad ko na panakipbutas o panandali ang aliw lang. Ang mahalaga, maging masaya ka, June. Pinapalaya na kita. Parang dinurog ang puso ko sa mga narinig ko. Pero isipin mo na, may puwang ka pa rin sa puso ko. Sa kabila ng lahat ng nakaraan natin, naging bahagi ka rin ng buhay ko. Hindi rin kita malilimutan. Malaya ka na, June. Pagkatapos noon, napahagulgol siya ng iyak. Sayang, June.
Sambit niya. Emosyonal ang tagpong iyon, Kuya Will. Umalis ako sa bahay ni Alfie na mabigat ang kalooban. Ramdam ko ang bigat ng mga desisyon ko. Bumalik ako sa resort at kinausap ko si Ana, ang girlfriend ko, tungkol sa pagbubuntis niya. Inayos namin ang lahat. Tinanggap ko ang responsibilidad. Hindi kami nagpakasal, pero nag-live-in kami sa ilalim ng isang bubong. Sa mga panahong iyon, hindi pa alam ng mga magulang namin ang sitwasyon. Nagpatuloy ang buhay. Nagkaroon ako ng pamilya. Pero hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala ng 3 years namin ni Alfie. Isang bahagi ng buhay ko na hindi ko mabubura kahit anong pilit ko. Sumapit ang 9 months at umuwi kami sa bahay ni Ana. Doon siya nanganak. Tanggap naman kami ng mga magulang niya. Sa simula, nahirapan ako sa pakikitungo sa kanila, pero hindi nagtagal ay lumambot rin sila at naging maayos ang relasyon namin. Lumipas ang panahon at lumaki na ang bata. Nang magpasya si Ana na mag-abroad, pumunta nga siya sa ibang bansa. Mula noon, bigla na lang huminto ang komunikasyon namin ni Ana. Nawalan ako ng komunikasyon sa kanya at ayaw namang sabihin ng mga magulang niya kung paano at bakit nangyari iyon. Sa ngayon, malaki na ang bata at nasa elementarya na siya. Patuloy pa rin akong sumusuporta sa aking anak. Tungkol naman kay Alfie, nalaman ko na lumipat siya sa ibang school sa kanilang probinsya sa Bicol. Nang minsang bumisita ako sa dati niyang pinagtuturuan, doon ko na lang nalaman. At ngayon, ito ako. May sarili na rin akong pamilya at 3 anak, pero hiwalay na ako sa asawa ko. Sumama ang asawa ko sa kabit niya. Matapos kong maranasan ang matinding sakit at stress, nagkaroon pa ako ng stroke. Marahil dahil sa lifestyle, pagkain, pagod, at iba pang dahilan. Dahil dito, natigil rin ang suporta ko sa anak namin kay Ana. Sa ngayon, nag-iisa na lang ako sa buhay. May 3 anak akong dinadalaw at pinapadalhan ko rin sila ng kailangan nila. Patuloy kong inaalaga ng sarili ko sa pamamagitan ng gamot at maintenance dahil sa komplikadong kondisyon ko. May sakit sa puso, malabong mata, bato sa kidney, at stroke. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Will. Sana may maibahagi at mapulot kayo sa karanasan ko. Lubos na gumagalang, June. Salamat, June, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi madaling ikwento ang ganito. Hindi madaling aminin sa sarili mo, sa ibang tao, na may bahagi ng buhay mo na nanatili sa isang tao na hindi mo na naabot. At si Alfie, ang lalaking nagsabing, ikaw ang lahat sa akin. Iniwan mo siya hindi dahil wala ka ng pagmamahal, kundi dahil may responsibilidad na lumabas sa iyong buhay na hindi mo inaasahan. Iyon ang pinakamasakit na klase ng paglayo. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil kailangan mo. At ngayon, pagkatapos ng lahat, ng pamilya, ng hiwalayan, ng sakit, ng stroke, nag-iisa ka, pero narito ka pa rin. Nagpapatuloy pa rin. Payo ko sa iyo, June, huwag mong dalhin bilang pabigat ang nakaraan. Ang 3 taon mo kay Alfie ay hindi kasalanan. Iyon ay karanasan. Iyon ay pagmamahal na totoo kahit hindi natapos ng maayos. At ang desisyon mong panagutan ng iyong anak, iyon ay pagpapatunay na may dangal ka bilang tao. Alagaan mo ang iyong katawan. Alagaan mo ang iyong sarili. Dahil ang mga anak mo ay nangangailangan pa rin sa iyo, hindi lang ng suporta, kundi ng presence mo. At kung saan man naroroon si Alfie ngayon, sana maayos na rin siya. Sana pinatawad ka na niya. At sana pinatawad mo na rin ang iyong sarili. Moral lesson. Minsan sa buhay, pinipilit tayong pumili, hindi sa pagitan ng tama at mali, kundi sa pagitan ng 2 bagay na parehong mahalaga sa iyo.
At kahit anong desisyon ang gawin mo, lagi itong may kasamang sakit. Ang mahalaga ay handa kang harapin ang consequences ng iyong pagpili at matuto sa bawat isa. Sa inyo ngayon, mga ka-desire, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni June? Tama ba ang ginawa niya? Kung kayo si Alfie, mapapatawad ninyo ba siya? At kung kayo naman si June ngayon, ano ang gagawin ninyo ng iba? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Gusto naming marinig ang inyong puso. At kung gusto ninyong makinig ng mas maraming kwento tulad nito, ng pagmamahal, ng lihim, ng mga karanasang hindi kayang sabihin ng harapan, mag-subscribe na sa aming YouTube channel, i-click ang notification bell para hindi kayo makapalampas ng kahit isang confession. Dahil dito, ligtas ang bawat kwento, tinatanggap ang bawat damdamin. Hanggang sa susunod na confession, ito si Kuya Will. Ingat lagi